140 na taon na ang nakalipas sa kaguluhan ng pamunuan ng Tokugawa, may isang imperialista sa Kyoto na binyansagang mamamaslang na si Batusay. Sa gitna ng pagdanak ng dugo ay pinatay at inukit niya ang daan patungo sa bagong panahon ng Meiji. Ngunit bigla siyang naglaho ng malapit na ang kaguluhan at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan, kaya ang mamamaslang na si Batusay ay naging isang alamat. Sa kabayanan ng Tokyo, ika-11 taon ng Meiji, habang naglalakad ang isang lalaki ay may isang babae ang biglang umatake sa kanya dahil sa pag-aakalang siya si Batusay. Sa pagkagulat ay napatalon ang lalaki sa gatong tabla kaya natumba ito. Sinabi nito na isa lang siyang taong gala at saka ipinakita ang itsura ng kanyang espada. Laking gulat ng babae nang makitang baliktad ang talim nito. Dahil doon ay napatunayan ng lalaki na inosente siya. Gayunpaman, dahil balita sa bayan ang paglitaw ni Batusay tuwing gabi at pumapaslang umano iyon ng tao gamit ang espada, sinabi ng babae na ipinagbabawal ng batas ng Meiji ang pagdadala ng espada, nang may bigla iyong marinig na senyales. Agad nitong inatake ang malaking lalaki na nanggugulo sa bayan na nagpapakilalang si Batusay. Ngunit dahil sa taglay nitong lakas ay wala siyang nagawa kaya nang aatakihin na siya ng lalaki ay iniligtas siya ng palaboy. Hahabulin pa sana nito ang lalaki dahil ginagamit niyon ang pangalan ng estilo ng Kamiya para makapanakit pero nawalan na si Kaoru ng malay. Dinala ito ng taong gala sa paaralan ng Kamiya at nang magkamalay si Kaoru ay naalala nito ang nangyari at paglabas niya ay naipagluto na siya ng lalaki ng almusal. Habang ginagamot ni Dr. Gensai si Kaoru ay inalok nito ang taong gala na doon muna tumuloy hanggang sa umalis na ito sa bayan. Inilibot ito ni Kaoru sa paaralan kung saan siya ang namamahala doon, at ang kanyang ama ang nagtatag ng estilo ng Kamiya Kashi na naglalayong mailabas ang potensyal ng mga tao. Ngunit sinisira ng nagpapakilalang mamamaslang na si Batusay ang mithiin ng kanyang ama kaya hindi nito umano iyon hahayaang makalayo. Tinawag na si Kaoru dahil naroon na ang kanyang mga estudyante, ngunit nang puntahan niya ang mga ito ay sinabi ng tatlo na nais na nilang umayaw dahil sa pangmamaliit, sapagkat nag-aaral umano sila ng estilo ng mamamaslang. Nalungkot si Kaoru dahil ang huling tatlong natitirang estudyante sa paaralan ay umalis na rin. Dahil doon ay binantayan ng taong gala si Kaoru sapagkat baka kung ano-umano ang gawin nito sa sarili dahil sa labis na kalungkutan kaya kahit naliligo ito ay pinasok ng taong gala ang banyo. Dahil sa ginawa niya ay ikinulong siya ni Kaoru pero bago iyon umalis ay tinanong niya ito kung may mag-aaral ba sa eskwelahang iyon na kaliwete at paralisado ang kanang hinlalaki dahil iyon umano ang mamamaslang. Nagalit si Kaoru sa sinabi ng taong gala dahil imposible umano na may mag-aaral doon na magsasanay kung paano pumatay, dahil tanging si Batusay lang ang mamamaslang. Dagdag pa nito na ibubuwis niya ang sariling buhay para matalo iyon, upang malinis ang pangalan ng pamilya nila at iyon lang ang tanging paraan upang maprotektahan niya ang estilo ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng lalaki na sigurado siyang hindi gugustuhin ng ama ni Kaoru na ibuwis nito ang buhay para doon. Maya-maya pa dahil hindi makatulog ay bumalik si Kaoru sa silid na pinagkulungan niya sa lalaki at humingi ng paumanhin ngunit nagtaka siya kung bakit hindi iyon nagsasalita. Nang buksan ang pinto ay nagulat si Kaoru dahil wala na iyon doon. Umalis ang lalaki na hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Samantala, si Gohei ang kaliweteng tinutukoy ng lalaki kanina na siya ring nagpapanggap na bilang Batusay. Tandang-tanda pa nito kung paano naging paralisado ang hinlalaki nito sa kanan. Noong sinita siya ni Mr. Kamiya dahil sa pananakit ay tinangka niya itong atakihin kaya iyon ang naging kaparusahan niya bagay na napanaginipan din ni Kaoru ng gabing iyon. Pumangon si Kaoru at tiningnan ang pangalan ng mag-aaral na napatalsik sa eskwelahan 11 taon na ang nakalipas. Nagulat si Kaoru nang bigla iyong dumating at sinabing matagal umano nitong hinintay ang pagkakataong mailagay sa hukay ang estilo ng Kamiya Kashin. Nais ding ipakita ni Gohei na kaya niyang humawak ng espada gamit ang kaliwa niyang kamay kaya tatapusin umano nito si Kaoru at ang paaralan para sa pagkakasakatuparan ng kanyang paghihiganti sa pagkaparalisado ng kanyang hinlalaki. Biglang dumating ang taong gala kasama ang napabagsak nitong kasamahan ni Gohei at sinabing pakawalan si Kaoru. Dahil doon ay siya ang inatake ng mga kasamahan ni Gohei pero laking gulat ng mga ito nang makitang 5 agad ang tinamaan sa isang kumpas lang ng espada ng taong gala. Pagkatapos yun ay sinabi nito kay Gohei na ang kakayahan ni Batusay ay hindi estilo ng Kashi o ano paman dahil estilo ng Hiten Mitsurugi ang ginagamit nito, estilo ng pagpatay na siguradong kikitil ng buhay. Dahil doon ay nalaman ni Kaoru na ang taong gala ay ang totoong mamamaslang na si Batusay. Naging interesado si Gohei na kalabanan ito sapagkat kapag natalo niya umano ito ay siya na ang magiging pinakamalakas na tao. Hinarap naman ito ni Batusay at agad na pinabagsak at sinabing ngayon ay hindi na nito magagamit ang mga daliring iyon para humawak muli ng espada.
Pinaalis ni Batusay ang isang lalaki at sinabing ibalita sa mga pulis ang ginagawa ni Gohei. Nagpaalam na si Batusay pero pinigilan ito ni Kaoru at sinabing hindi niya kayang ayusin muli mag-isa ang paaralan at nabigla nang masabi niyang nais niyang manatili doon ang taong gala. Binawi niya iyon at sinabing bago ito umalis ay nais niya munang malaman ang totoong pangalan nito at hindi ang bansag na mamamaslang na si Batusay. Nagpakilala ito bilang Kenshin Himura at mas pinili na lang nitong manatili dahil pagod na umano ito ng pag-alagala at hindi na rin alam kung saan pa siya sunod na pupunta. Masaya si Kaoru dahil may panibago na naman silang makakasama sa paaralan ng Kamiya. Kinabukasan habang naglalaba ay nakikipaglaro rin si Kenshin sa dalawang bata nang bigla nilang marinig ang sigaw ni Kaoru na nagtataka kung bakit wala pa ring bumabalik na mga mag-aaral gayong tapos na ang pekeng balita tungkol kay Batusay. Napatanong din ito kay Kenshin kung kailan nila aayusin ang paaralan ng Kamiya pero sinabi nito na hindi naman nila kailangang magmadali. Dahil doon ay dumaing na ng gutom ang dalawang bata pati na rin si Dr. Jensei ngunit naisip ni Kaoru na magpalibre na lang ng pagkain kay Kenshin. Habang nasa bayan ay nakita ni Kenshin ang pang-uumit ng isang bata pero nang makita nito na may kasamang mas bata sa kanya ang matanda ay mas pinili nitong ibalik na lang ang pitaka. Tinapik ni Kenshin ang ulo nito nang bigla na siyang hilahin ni Kaoru. Narinig nito ang usapan ng dalawang babae tungkol sa pagdadala ni Kenshin ng espada gayong 2 taon na ang nakalipas mula nang ipinagbabawal na iyon. Tumakbo ang bata palapit kay Kenshin sabay tulak dito pero nahuli agad siya ni Kaoru dahil alam niyo na magnanakaw siya. Sa halip na kuhanin ang pitaka ay ibinigay na ito ni Kenshin sa bata. Ngunit, ibinato iyon pabalik ng bata at sinabing hindi na siya bata dahil siya si Yahiko Maegen ng pamilya ng Tokyo Samurai, at inaasar lang umano nito si Kenshin dahil sa espadang nasa bewang nito. Humingi na lang ng pasensya si Kenshin at sinabing dapat pahalagahan ni Yahiko ang pride na meron ito kaya umalis na si Yahiko. Napaisip ito sa sinabi ni Kenshin nang biglang dumating ang 3 lalaki na kinukuha ang kinita niyang pera. Nanlaban na si Yahiko at sinabing wala siyang kinitang pera kaya binugbog siya ng mga ito. Samantala, habang kumakain sina Kenshin ay nalaman nila sa isang serbidora na si Yahiko ay ulila ng lubos at simula pagkabata ay inampon na ito ng pinuno ng Shuei Yakuza. May sakit noon ang ina ni Yahiko bago iyon pumanaw at ang pinuno ang nagbayad ng pagpapagamot niyon noon. Dahil sa utang na iyon ay napipilitan si Yahiko na magnakaw upang mabayadan ang pinuno. Dahil sa nalaman ay napatayo si Kaoru sa galit at sinabing mali iyon kaya sumugod ito sa kanto Shuei. Pinagsabihan nito si Yahiko na masama ang magnakaw at habang maaga pa ay itigil na ang gawaing iyon. Nagsalita ang isang lalaki at sinabing may utang na binabayadan si Yahiko at magkakaproblema umano sila kung hindi nito mababayaran ang utang pwera na lang kung babayaran yun ng buo ni Kaoru. Nang tanungin ni Kaoru kung magkano pa ang utang ni Yahiko ay pinaupo ito ng mga lalaki at hinamon na subukang bayaran ni Kaoru ang utang ni Yahiko sa pamamagitan ng mga dice. Tinanggap ni Kaoru ang hamon at sinabing kapag nanalo siya ay palalayain na ng mga ito si Yahiko, ngunit kapag natalo siya ay magiging alipin na si Kaoru ng sindikato habang buhay. Sinubukan pang pigilan ni Yahiko si Kaoru pero matapang nitong itinuloy ang hamon at nanalo nga ito. Dahil doon ay niyaya na ni Kaoru si Yahiko pero hiniranggan nito ang dalaga at sinabi sa grupo na palayain ito. Nagtaka si Kaoru kung anong sinasabi ni Yahiko at doon nito sinabi na wala talaga ang mga iyong intensyon na paalisin doon si Kaoru ng buhay. Kinagat ng lalaki ang dice at nalamang pinalitan iyon ni Yahiko noong matumba ito kanina. Dahil doon ay sinaktan ng mga ito si Yahiko pero sinabi nito na tatapusin niya na ang ugnayan niya sa grupo at simula ngayon ay magtatrabaho na siya ng marangal upang makabayad sa mga ito. Natawa na lang si Gasuke at sinabing wala naman talagang pagkakautang sa kanila si Yahiko dahil niloloko lang nila ito. Pero meron o walang utang ay mananatili umano sa kanila si Yahiko bagay na ikinagalit ni Kaoru kaya kinalaban niya ang mga ito, ngunit nagawa siyang pabagsakin ni Gasuke dahilan para masira ang pinto ng silid ng pinuno. Ipinatawag ng pinuno si Yahiko at sinabing hindi ito mabubuhay kung ihihinto nito ang pagnanakaw pero talagang desidido na ang bata bagay na ikinainis ng isang lalaki kaya ininsulto nito ang ama ni Yahiko. Dahil doon ay nagalit si Yahiko at tinadyakan ang lalaki sa bayag nito bilang pagtatanggol sa kanyang magulang. Nang si Gasuke na ang mananakit sa bata ay pinigilan iyon ni Yahiko pero hindi ito nagpapigil hanggang sa dumating na doon si Kenshin. Nagtaka ang lahat kung sino ito kaya ipinag-utos ng pinuno na paslangin ito, ngunit sinabi ni Kenshin na walang darating dahil pinatulog niya muna ang mga iyon sa labas. Dahil doon ay si Gasuke na lang ang umatake pero bago pa nito tamaan si Kenshin ay naunahan na siya nito. Gulat na gulat ang pinuno nang makita kung paano nito kinalaban si Gasuke kaya pumayag na agad ito na isama ni Kenshin ang dalawa paalis.
Susugod pa sana ang ibang tauhan ng pinuno pero pinigilan niya ang mga ito at sinabing totoong mamamaslang si Kenshin at hindi basta sindikato lang. Kung magiging seryoso umano ito ay baka lahat silang naroon ay mapatay. Habang naglalakad ay galit na galit si Yahiko dahil mahina siya. Gustong-gusto nitong maging malakas para hindi na umano nito kailanganin ang tulong ng iba at para maprotektahan niya ang dangal ng kanyang mga magulang. Dahil doon ay isinama ni Kenshin si Yahiko sa paaralan ng Kamiya upang doon mag-aral kung paano makipaglaban, at ipinakilala ang magiging guro nito na si Kaoru. Ngayon ay nagkaroon na ng isang mag-aaral ang Kamiya, si Yahiko Maegen ang isa sa tagapagmana ng Tokyo Samurai. Makalipas ang 3 araw ng pag-aaral ni Yahiko ng paghinga ng malalim ay tumakbo na ito dahil nananawa na umano ito sa estilo ng Kashin. Ang gusto ni Yahiko ay ang matutuhan kung paano talunin ang kalaban pero para kay Kaoru ay mali iyon dahil ang estilo ng Kashin ay ang paggamit ng espada para maprotektahan ang mga tao. Gayunpaman, wala nang nagawa si Yahiko kundi ang manatili doon. Habang kumakain ay napag-usapan ng dalawa si Kenshin at dahil sa estilo ng pakikipaglaban nito ay inisip ni Yahiko na dati iyong tulisan. Maging si Kaoru ay napaisip kung bakit nga ba gumagala si Kenshin gayong isa naman itong imperialista na ginawang posible ang rebolusyon ng Meiji. Maraming bagay ang nais malaman ni Kaoru tungkol kay Kenshin tulad ng bigla nitong pagkawala noon sa kaguluhan ng pamunuan ng Tokugawa. Maraming nagsasabi na ito ay dahil may napaslang ito na hindi naman dapat o dahil may nalalaman itong mga sikreto at pinaghahanap ng mga bagong opisyal ng gobyerno. Gustong-gusto itong tanungin ni Kaoru pero nang maglakas ito ng loob na magtanong ay nawala naman bigla si Kenshin. Maya-maya pa ay may narinig siyang boses ng lalaki at hinahanap ang punong guro ng paaralan. Lumapit si Kaoru at ipinakilala ang sarili sa mga ito. Lumapit ang hepe at sinabing hinahanap nila doon si Kenshin, ang batusay, dahil karamihan umano sa mga sospek ay itinuturo na naroon ang mamamaslang. Sinubukang alamin ni Kaoru kung anong kasalanan ni Kenshin pero sinabi ng hepe na tanging ang lalaki sa labas lang ang nakakaalam. Narinig ni Yahiko ang usapan ng mga ito kaya inutusan ito ni Kaoru na ipaalam kay Kenshin ang tungkol doon. Habang naglalakad si Kenshin kasama ang 2 bata ay nakasalubong ng mga ito ang 3 pulis na de-espada. Napansin siya ng mga ito dahil sa espadang dala niya pero nang ipakita niyang baliktad ang talim nito ay tumawa lang ang mga ito at nilampasan na sila. Tumiretso ang mga iyon sa isang lalaki na nagnakaw umano. Itinulak nila ito pero naawa ang matanda at sinabing maliit na bagay lang naman ang kinuha nito. Dahil doon ay inaresto na rin ng mga ito ang matanda sapagkat kinakampihan pa umano nito ang magnanakaw kaya sinubukan iyong pigilan ng anak ng matanda. Nakita ni Yahiko ang nangyari bagay na ikinagalit nito kaya inatake nito ang mga pulis. Dahil doon ay nadamay na rin si Yahiko sa mga parurusahan. Alam ng mga tao na inosente ang mga ito pero sinabi ng pulis na para iyon sa katahimikan ng lahat. Hindi na napigilan ng isang residente ang sarili at sinabing ang mga pulis ang siyang masasama. Hindi ito inintindi ng mga iyon bagkus itinutok kay Yahiko ang espada nang biglang dumating si Kenshin. Sinabi nito na kung ano man ang kasalanan ng 4 ay siya na ang aako ng kaparusahan. Ibinalita ng isang pulis sa kanilang hepe na natagpuan na nila si Kenshin at kasalukuyan iyong nakikipaglaban sa mga pulis na de-espada kaya agad na tumakbo si Kaoru. Pinilit ng isang pulis na labanan sila ni Kenshin kaya laking gulat ng lahat ng mapabagsak nga nito ang mga iyon. Pinagkaguluhan ng mga tao si Kenshin dahil sa tuwa sa pagliligtas sa kanila pero niyaya na ito ni Kaoru para tumakas pero hindi pa nakakalayo ay nakasalubong na nila ang mga pulis. Ipinag-utos ng hepe na hulihin ang mga ito nang biglang dumating si Mr. Yamagata at sinabing pakawalan ang mga iyon dahil marami umanong tutol na mga mamamayan sa ginagawa ng mga ito. Ayon kay Yamagata ay 10 taon niyang hinanap si Kenshin, ang bayani na nagligtas sa maraming imperialista gamit ang espada nito. Laking gulat naman ni Kaoru nang malamang si Aritomo Yamagata ang kaharap niya, ang pinuno ng hukbo ng imperial ng Meiji at ang politikong nakatayo sa tuktok ng Japan. Sinabi ni Yamagata kay Kenshin ang dahilan kung bakit niya ito hinahanap. Bilang isa sa tumulong sa bansa, sinabi ni Yamagata na nais niyang ilagay si Kenshin sa isang posisyon sa hukbo ng imperial. Nakiusap ito na ipahiram ni Kenshin sa gobyerno ng Meiji ang lakas nito, ngunit tinanggihan yun ni Kenshin sa kadahilan ng ayaw na nitong pumatay. Ngayon ay naiintindihan na ni Yamagata ang dahilan ni Kenshin kung bakit ito biglang naglaho noon pero iyon naman umano ay isang marangal na aspeto ng rebolusyon. Gayunpaman, sinabi ni Kenshin na mas gusto niya na lang na lumagay sa payapa. Naglakad na palayo si Kenshin pero sinabi ni Yamagata na hindi pa rin siya titigil sa pagkumbinsi dito. Habang naglalakad ay naisip ni Yahiko na kailangan niyang magpalakas para magprotekta sa iba gamit ang estilo ng Kashin.
Kinabukasan, habang kumakanta si Kaoru ay inasar na naman ito ni Yahiko na nauwi sa pagtatalo kaya tumayo na lang si Kenshin at sinabing magluluto na lang siya ng talong para sa tanghalian nila. Nagreklamo si Yahiko na hindi niya iyon gusto nang biglang makaisip ng paraan si Kaoru upang magkapera sila at makakain ng masarap. Hinanap nito ang ipininta noon ng kanyang lolo at sinabing magkakapera sila kung ibibenta niya iyon. Dahil doon ay agad na nagtungo ang mga ito sa isang restaurant. Habang kumakain ay biglang nagkataasan ng boses ang mga lalaking lasing sa likod nila. Nagtatalo ang mga ito tungkol sa demokratikong pagkilos na kinabibilangan ng mga ito hanggang sa tamaan na si Kenshin ng mangkok sa ulo. Tumayo si Yahiko at sinabi sa mga lasing na humingi ng paumanhin, ngunit hindi ang mga ito nakinig sa kanya. Sinubukan na ring umawat ni Tai pero kinabig lang ito ng isang lalaki. Isang lalaki ang sumalo kay Tai at tinanong ang tatlo kung ang demokrasyang pinag-uusapan ng mga ito ay para makapanakit ng tao kapag nalalasing. Dagdag pa ng lalaki na ayaw niyang nakakakita siya ng taong inaapi. Dahil doon ay hinamon ito ng tatlo na maglaban sila sa labas, ngunit kahit may itinatagong punyal ang lalaki ay ito pa ang nabalian ng daliri sa pag-atake. Isang pitik lang ng nakaputing lalaki ay napatalsik na nito ang kanyang kalaban. Aatake pa sana ang dalawa pero binalaan ni Kenshin ang mga ito kaya umalis na lang ang tatlo. Kinumusta ng lalaki ang ulo ni Kenshin na sinadya umano nitong iharang upang hindi si Kaoru ang matamaan ng mangkok pero napangiti na lang si Kenshin at nagmaang-maangan. Gusto ng lalaki si Kenshin kaya hinamon siya nito ng isang laban pero tinanggihan yun ni Kenshin kaya umalis na lang ito. Hindi matukoy ni Kaoru kung mabuti ba ang lalaking iyon o masama pero para kay Kenshin ay interesado siya doon. Isang lalaki ang lumitaw at inisip na ang lalaking iyon na siguro ang upahang mandirigma na tinatawag na Zanza, at kung gagamitin niya iyon ay siguradong makakaganti siya sa lalaking iyon. Kinagabihan ay kinausap na agad ni Gohei si Zanza upang ipatapos si Kenshin. Tinanggap yun ni Zanza kaya para kay Gohei ay magagantihan niya na ang dahilan kung bakit hindi na siya ngayon makahawak muli ng espada. Habang umiinom ng kape ay naramdaman ni Kenshin na may bisita sila kaya agad itong lumabas. Nakita nila si Zanza, ang lalaki kanina, at hinamon siya nito ng isang laban. Sinabi ni Kenshin na hindi niya tinatanggap ang hamon nito ngunit para kay Zanza bilang upahang mandirigma ay hindi na siya pwedeng umatras kaya kailangan niya talagang labanan si Kenshin ngayong gabi. Nagtaka si Kenshin kung bakit ang lalaking ayaw sa mapang-abuso sa mahihina ay pumapayag na upahan para labanan ang ibang tao, at ipinagmamalaki pang suotin ang damit na may nakasulat sa likod na isa siyang masamang tao. Hindi nagpaliwanag si Zanza sa mga agam-agam na iyon at sinabing ang nais niya lang ay matalo ang maalamat na mamamaslang. Nagpakilala ito kay Kenshin bilang si Nosaka Segaria na kilala sa bansag na Zanza at saka inilabas ang kanyang sandata, ang Zanbeto. Sumugod si Zanza kay Kenshin pero umiwas lang ito hanggang sa dumating ang dalawang bata kaya itinigil yun ni Zanza dahil hindi umano dapat makita ng mga bata ang tunay na labanan. Nang paalis na ito ay tinanong ni Kenshin kung bakit ito galit sa mga imperialista, ngunit nagpatuloy lang si Zanza at hindi na sumagot. Para kay Kenshin, kahit ayaw niya ay mukhang kailangan niyang harapin si Zanza. Kinabukasan habang nagsasampay ng damit si Kenshin ay nilapitan ito ni Kaoru at nag-aalalang sinabi na baka biglang sumugod doon si Zanza. Hindi nababahala si Kenshin pero napaisip na naman ulit ito kung bakit galit na galit si Zanza sa imperialista, nang biglang dumating si Dr. Gensai kasama ang dalawang bata na agad sumalubong sa kanya. Samantala, habang naglalaro ng dice ay naalala ni Zanza si Kapitan Segaria, ang kapitan ng unang hukbo ng Sekihautai na kasama niya noong bata pa siya at siya ring naglalayong magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang mga tao sa ilalim ng pamumuno nito. Habang nag-uusap sila ay dumating si Tatewaki Shindo, ang opisyal ng kawani para sa hukbo ng gobyerno at sinabing dala niya ang utos galing sa general. Hanggang doon na lang ang iniisip nito dahil naramdaman nito ang pagsilip ni Gohei sa kanya na animoy magnanakaw na pusa. Ipinaalala nito ang tungkol sa pagtapos niya kay Kenshin pero sinabi ni Zanza na dahil tinanggap niya ang hamon ay laban niya na iyon at hindi niya hahayaang makialam ang iba. Samantala, sinabi ni Dr. Gensai kina Kaoru at Yahiko na may nalalaman ang isa niyang pasyente tungkol sa upahang mandirigma. Isa umano iyon sa mga nakaligtas na kasapi ng Sekihautai, ang huwad na hukbo ng pamahalaan na nabuo noong panahon ng rebolusyon mula sa mga normal na tao tulad ng mga magsasaka at mangangalakal. Ngunit nagsinungaling ang grupo sa maraming magsasaka na nagsasabing babawasan nila ng kalahati ang buwis na siyang nagdudulot ng kalituhan sa mga tao, kaya pinarusahan sila ng imperialistang gobyerno sa krimeng iyon. Doon naintindihan ni Yahiko kung bakit nais makipaglaban ni Zanza kay Kenshin na isang imperialista, upang makapaghiganti. Para kay Kaoru, ang mga Sekihautai rin naman ang may pagkakamali kaya hindi umano makatarungan ang ginagawa ni Zanza.
Biglang dumating ang dalawang bata at sinabing sumama si Kenshin sa lalaking nagpunta doon kahapon. Dahil doon ay agad na umalis sina Kaoru at Yahiko upang pigilan si Kenshin sa pakikipaglaban kay Zanza. Natagpuan nila ang mga ito sa may tabing ilog at nasaksihan nila kung paano tinamaan ng espada ni Kenshin si Zanza, ngunit muli itong nakabangon at inatake muli si Kenshin. Gayunpaman, wala pa rin itong nagawa sa estilo ng Hiten Mitsurugi. Doon sinabi ni Kenshin na ayaw niya nang itutok pa kay Zanza ang kanyang espada kaya tanggapin na lang nito ang pagkatalo. Dahil doon ay muling naalala ni Zanza ang panahong kausap ni Sagaria si Shindo, noong pagbintangan ang mga Sekihautai na nagkukunwaring kasama sa hukbo. Sinabi ni Shindo na naging bastos ang grupo para ipaalam sa mga tao na ang mga buwis ay babawasan ng kalahati kaya nagdulot yun ng matinding pagkalito ng mga tao at nawalan umano ng tiwala sa mga ito ang imperialistang gobyerno. Hindi umano mapapatawad ang krimeng iyon kaya napagpasyahan na haharap ang grupo sa pagbitay dahil sa pagpapanggap bilang isang hukbo ng gobyerno. Mariing pinabulaanan ng lalaki ang paratang at sinabing sinunod lang nila ang ipinag-utos ng general. Ngunit naintindihan ni Sagario kung bakit iyon ginawa ng mga iyon dahil umano sa pamahalaang imperialista, naging problema ang tungkol sa pagpapababa ng buwis na ikinalat nila. Dahil sa pangakong babawasan ang buwis ay maraming magsasaka ang pumanig sa kanila pero dahil sa kakulangan sa pondo ng mga imperialista ay hindi nila iyon magagawa. Iyon ang dahilan kung bakit sila pinagbintangan ng mga ito upang magpalusot at magkunwari na walang nangyari. Sa kabila ng marangal na pakikipaglaban ng mga Sekihautai sa pag-asang tutulungan ng imperialista ang mahihinang mamamayan ay nagawa silang baliktarin ng mga ito. Ngayong alam na ng Sekihautai ang katotohanan ay isa-isa na ang mga itong pinaputukan ng hukbo at tanging si Shinosuke lang ang nakaligtas. Huling nanambalik ang galit sa puso ni Zanza pero nananatili pa rin itong nakahandusay habang sinasabi ni Kaoru kay Kenshin ang tungkol sa Sekihautai. Dahil doon ay hindi na nakapagtimpi si Gohei at pinaputukan na ng baril si Kenshin pero hindi ito tinamaan. Agad na nilingkis ni Gohei si Kaoru at ginawang panakot kay Kenshin kapag humakbang umano ito sa kinatatayuan. Biglang bumangon si Zanza at hinampas ng Zanbeito ang paa ni Gohei dahil sa pakikialam nito sa laban niya. Hinamon nito si Kenshin na tapusin na nila ang laban pero sinabi ni Yahiko na ang mga Sekihautai ang masasamang tao kaya bakit umano ito magagalit kay Kenshin. Natawa na lang si Zanza dahil talaga pala umanong napaniwala ng imperialista na ang mga ito ang puwersa ng katarungan at naisahan talaga sila ng mga ito. Nagsalita si Kenshin at sinabi sa dalawa na ginamit lang ng mga imperialista ang Sekihautai at saka walang awang itinaboy kaya naiintindihan nito ang galit ni Zanza sa mga imperialista. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang laban ng dalawa dahil desidido talaga si Zanza na talunin ang pinakamalakas na imperialista, ngunit para kay Kenshin ay hindi siya matatalo ng ganong kahinang pananaw. Nagawang putulin ni Kenshin ang Zanbeito pero hindi pa rin sumuko si Zanza dahil para umano sa Sekihautai ang laban niya. Doon sinabi ni Kaoru na iba si Kenshin sa iniisip ni Zanza tungkol sa mga imperialista dahil tinanggihan nito ang alok ng mataas na opisyal ng gobyerno at isa na lamang itong manlalakbay na pinuprotektahan ang mga tao gamit ang espada. Kilala lang umano ni Zanza si Kenshin bilang si Batusay na mamamaslang kaya huwag itong magsasalita ng tapos at huwag ihalin tulad si Kenshin sa iba. Natigilan si Zanza sa sinabi ng mga ito at naisip na tulad ni Kapitan Sagaria, nakikipaglaban din si Kenshin para sa mithiin na panibagong panahon. Humingi si Zanza ng tawad sa kanilang kapitan at tinanggap ang pagkatalo niya laban kay Kenshin. Humanga si Yahiko dahil buhay pa rin si Zanza na kasalukuyang nasa pagamutan ni Dr. Gensai, nang bigla nila yung makita na ginugulpi ang mga lasing na desperado sa demokrasya noong nakaraan. Doon sinabi ni Zanza kay Kenshin na babantayan niya ito kung naiiba nga ito sa karamihan sa mga imperialista. Dagdag pa nito na hindi na siya si Zanza o ang upahang mandirigma, siya na lang si Shinosuke Sagaria, tulad ng hindi na si Kenshin ang Batusay na mamamaslang.